We're bringing you developing news. And the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Patrick Paez. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Tuesday, May 7. Veteran actress Maricel Soriano, the Diamond Star, vehemently denies accusations linking her to drug use. But she admits owning the condominium in Makati, allegedly under surveillance back in 2012. Soriano is among the personalities in a supposed document of the PIDEA. The Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs is probing the PIDEA leaks. The PNP says it has not monitored any destabilization plot against President Bongbong Marcos. This was the PNP's response to former Senator Sonny Trillanes' claim that there are moves to oust Marcos involving active police officials. And China insists on a so-called new model pact with the Philippines for Ayungin Shoal. It reiterates a claim that Beijing and Manila made the arrangement through diplomatic channels and the AFP Western Command earlier this year. High-ranking Filipino security officials have denied such a deal. And joining us today, Ana Marie Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and of course, Tito, Ronald Llamas, Storycon's resident political pundit. Tito. Good afternoon. Parang lagi ka natatawa pag ina-introduce mo Happy ko. Tuesday. Tama na yung bago araw Tito ko Lobo. ngayon. Saka happy birthday belated, Patrick. Thank you, Tita Ami. Gandang hapon, Tita Ami. Yan. Hi, Ronald and Ed, of course. Anong headline ng Star? Binabantayan pa namin yung kung ano yung mga final kalalabasan niyang, well, we're waiting for the details of the testimony of Maricel Soriano nga. At saka, yan, follow-up dyan sa introduction na stories ninyo, sinabi na rin ng DFA na confirmed na raw nila na no cabinet-level official talk with China about a so-called new model sa Ayungin or whatever agreement there might have been. Naka-nag-leave ngayon yung Westcom chief, although hindi yata panahon niya nangyari yung sinasabi ng China, okay. whatever that is. Nag-leave siya. Although, sinabi na ng AFP, it's not related to that controversy. Okay. Pero Ami, kahit Yes. sino na naman, di pwedeng gumawa ng ganyan klase ng negosasyon, di ba? Oo nga eh. At alam ng China yon, di ba? Alam naman nila, hindi... Alam naman nila eh. Kahit cabinet secretary, hindi Parang pwede. gugulo talaga kasi. Siyempre, alam mo naman, dito sa Pilipinas especially, you need official documents. Kung ganyan ka-importante yung deal ninyo, di ba? O kahit man lang sana video recording nung usapan. Saka in this Kung particular case, nakabinding. it violates protocol for an embassy to talk to soldiers, especially Yes. especially in Westcom. Yeah. But it violates protocol. Yes. Kasi the soldiers should implement and not talk about policy. Wala silang wala So- silang right para dyan. So, Tito Ronald, Yeah. as somebody who has done some back channeling Yeah. with China, no, coincidentally, so ano tong laro na ito? Well, ang sabi nga ni Secretary Anyo at saka ni Secretary Gibo, ginugulo lang nila yung tubig, no? Para ma-divert doon sa mas fundamental na issue ng Sandy Cay 1, 2, and 3. No? Yun ang statement nila. Na tingin ko ay totoo dahil alam naman ng China na walang karapatan o walang right itong kahit sino na makipag-usap sa kanila. Kahit cabinet secretary, no? kahit cabinet secretary. Halimbawa, dati, nung panahon namin, ay pinatrabaho sa amin, sa ilang cabinet secretary, yung backdoor. Pero kung lang yun establishing lines. Dahil wala namang gera ang China at saka Pilipinas. Di ba? So you establish lines. Pero yung gagawa ng kasunduan, definitely. So at your level, walang commitment? Walang Walang yun. commitment na binibigay? Oh, it's like... You have to go back to the president, in your case, back then. Yes. It's like Yes. after establishing communications, filling out the other side, not the enemy, Exactly. you have to go back to your principal Exactly. before any agreement is made. Oo. At malayo pa nga yung usapin ng agreement Mas kwan lang yan clearing the air. Di ba? Parang clearing house lang yan. Ano bang nangyari? No? Bakit ba parang lulusubin nyo na kami sa Scarborough? Mas mga ganun lang yan no? So when China raises these Pero- things like secret agreement, gentleman's agreement, a model pact, they know wala to. Well, iba yung secret tsaka gentleman's agreement dahil presidente ang kausap daw Okay, nila. okay. Diba? Alam mo, last year pa natin hinahanap. Sino ba yung nire-refer nila na presidente? Nag-deny si GMA, nag-deny yung mga anak ni ERAP, no? Definitely, hindi naman si Pinoy yun, tsaka si BBM. Eventually, ay binanggit na ng China kung sino.
ibang usapin yun. Kaya nga mahalaga itong hearing sa Congress at Senate para malaman ano bang detalye niyan, no? Para malaman natin kung ano ba talaga yung economic. But Ronald, China should know that whatever agreement was made with the previous administration does not carry over to this new administration. So, but why do they make it look like na dapat nakatali itong administration ito sa pinag-usapan ng nakaraang presidente? Well, ang sinasabi kasi ng iba, baka may gray area Dahil hindi mo alam kung ano pinag-usapan No, kahit halimbawa ay hindi naman yan treaty, hindi naman yan official, walang nakasulat, baka may video sila ng nagko-commit si Digong kay Xi Jinping, no? Gusto natin Pero kung may video yan, Ronald, nilabas na yan ng China, definitely. Yes. Kung meron yung video, hindi ba? Imposible. Para may napanghahawakan sila. Anyway, sinabi ng DFA ngayon, kung ganyang ka-importante yung issue, it needs approval from the President. In our case, sinabi na ni President Marcos, kung ano man daw yung napag-usapan before he became President, he is rescinding it. Yes. So, yan na yun. Yan na yung Ganun lang official. Ayan, kasimple yan, nakadokumento yan. May video niyan. Yeah. Although in 2016, pagkatapos pagpunta ni Digong sa China noong October 2016, pagbalik niya rito, ang sabi ng China, they have, what was that? Teka, I'm looking for it. It is now making proper arrangements on the issue of the President's interest in Ayungin Shoal. Tapos sinigunda ni Esperon na we had a friendly understanding. May Pero ganun. hindi ba yan in-explain na nga ni Duterte, ni Rodrigo Duterte, na no new construction, no repairs. Right. Kaya nga na-criticize sila na ibig sabihin, pababayaan na lang na mabulok yung Sierra Madre hanggang mag-disintegrate dun sa Ayungin. That is what's Yun being ang referred sinabi to nila. back then in 2017, I think, as a status quo. At least that was the word used back then. Yes. Status quo agreement. Walang gagalaw. Walang dadagdag na bagong structures. And I guess on the part of the Philippine government is hindi rin sila, they won't do any repairs. This also involves Scarborough Shoal kasi notably after this was Yes. announced the same month, actually first week of November, in-announce ng AFP tsaka ng mga fishermen sa Zambales na pinapayagan sila ng China magpunta ng Scarborough Yes. Shoal. So may nangyari. Hindi, pwede nga daw yung hindi ba? Pwedeng mag-fish, pwedeng mag-resupply, hindi lang pwedeng construction and repair. So bakit ngayon, tinataboy nila yung mga fishermen natin sa Scarborough? Tsaka, kailangan din siguro natin balikan lahat yan Dahil halimbawa noong 2017, merong official statement ng Presidente na pinapabaklas yung fishermen shelter sa Sandy Cay 1 and 2. Sa mga sandbar yan na tatlo Ibang lugar yan, ano? Oo. Linawin lang natin sa mga tao. Malapit ibang yan, lugar yan. malapit yan sa, Sandy Cay. malapit Iba sa na yan. Pag-asa. Ayun. Malapit yan sa Pag-asa. At saka yung Subi Reef, yung merong artificial island ng China, at nilagyan nila ng runway. Nilagyan nila ng pantalan. Doon malapit yan Usually, pumupunta dyan yung mangingisa natin at nagtatayo sila ng temporary shelter. Halimbawa, pag masama yung klima, may bagyo, etc. Pinatanggal yan ni President Duterte. So, kailangan natin malaman, ano ba yung mga official, semi-official, unofficial na mga nangyari nung past 6 years. Para ma-summarize natin yung ano ba yung mga kasunduan na pinasukan. Okay. Paano ko hindi na makatandaan? Kasi verbal yan Di ba Yes. sinasabi na nga ni President Duterte, ang natatandaan lang niya yung status quo. Hindi nga daw niya alam kung ano yung Paano ayungin. yan? Hindi nga daw niya alam kung ano yung ayungin. Bottom line, Ronald, is they don't matter. Whatever agreements were entered into by the previous Yes. administration does not carry over. As far as we're concerned. Pero ang China kasi ginagamit. Well, that's playing into their narrative Yeah. because I understand that the Defense Secretary Gibo Chidoro and also our National Security Advisor General Años already made it clear na ginugulo lang ng China. And they should know better that foreign policy, they do change between presidents, right, in the Philippines. We're not like China. Yes. We're not a one-party state like China Yeah. na may continuity. Yeah. Kaya Because nga of the gusto kong Communist Party balikan of China. yung 2017 na pinaalis yung shelter sa Sandy Cay 1 and 2. Sa ngayon kasi fundamental yan Yung Sandy Cay, tinatabunan nila ngayon, lampas tao na yan, para palabasin na ito ay sovereign territory ng China. Na dyan susukatin yung kanilang sovereign Kasi territory they can at lay yung claim to it. EEZ. Pwede nilang gamitin yan. Kaya very concerned din ang ating DFA at saka ang ating gobyerno dyan. At dyan nagsimula yung pagtanggal ng mga fishermen's shelter nung panahon ni Digong.
As an above high tide structure, it can be Yes. considered a rock. Yes. No? Kumbaga style bulok. Oh. Okay. Dati kasi ano yun eh. Dati Dati- it comes and goes eh. Dati wala yan, bato. Okay, this is all in the realm of speculation. No? I think officially the government has not pinpointed China as behind itong attempt to build an artificial island in Sandy Cay. Oh, mga But- Martians. but, Mga Martians yung gumawa what- niyan. But Bob, let's do a little Yan. speculation. But where is this headed? Itong ano nito. Ano bang significance ng pagtatayo ng artificial island dyan sa Sandy Cay? Where is this supposed to be headed? Una, kakainin yan yung sovereign waters ng Pag-asa. Ikalawa, ay pag kinlaim yan ng China, diyan magsisimula yung sukatan ng kanilang sariling sovereign waters, no? At yung kanilang EEZ. Kaya baka pati yung Laguna Lake maging bahagi na ng EEZ ng China. Okay, backtrack lang tayo ng konti, Bok. Ano? Ang ibig sabihin nito, pag above the sea level, Above high During tide high elevation. tide. Okay. During high tide. No? that will allow them to do what or to say what? Above high tide May- elevation, it's classified as a rock. And Yeah. rocks once owned by a sovereign state are eligible for 12 nautical miles territorial sea. Diyan natalo ang China sa UNCLOS. Okay. Ang sinabi ng UNCLOS, no, style bulok yung pag-claim nyo na itong mga artificial islands nyo, diyan susukatin ang inyong sovereign territory, no, sovereign waters at saka EEZ. Nilinaw ng UNCLOS, hindi pwede yan. No? Pero pakagawin nila uli ngayon eh. No? Itong using Sandy Cay. Okay, Sandy Cay, Kasi no one nagawa is na nila really in yan sa control. nagawa na nila yan sa Panganiban Reef, remember? okay. Dati below water level yun eh. Oo. Nilagyan, nireclaim nila, naglagay sila ng hut, tapos dinagdagan nila na ng dinagdagan. Ngayon, it's an artificial island na lapit-lapit ng sa Palawan. Tama. Mischief Reef, appropriately named. Dati diyan nagko-conduct ng drills ang ang AFP saka yung US Right. forces nung nandito pa yung Right. bases ngayon, tignan nyo. So Okay. hanggang ngayon, yan, based on mischief, nagko-compute pa rin sila ng kanilang mga dyan. Yung kiniklaim nila na mga teritoryo nila. And sovereign waters. Right now, no, Ami, no, everybody, no, nobody is in control, I understand, of Sandy Cay. But we have political claim to it kasi Kalayaan Islands, Yes. Yes. the Kalayaan Municipality Yes. has Right. factor in Yes. that eh. Okay, Di ba, Barangay but in natin terms of yan eh. possession and control, China is not in possession, Not yet. not yet. So what's stopping us from controlling it? For example, from the Philippines from controlling it or Andiyan taking kasi- possession. Nandiyan, kumaga, nakaswarm sila dyan eh. No? So, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Pero tignan mo naman, no? Dati wala yan eh. No? So, sinong gumawa niyan? So parang ano to, no, reclamation. Oo, sinong gumawa niyan? Isipin, kuha niyan eh, dead corals. Oho. Dead corals yan eh. At tinambak yan. At lampas tao na yan. During high tide, no? Which means, kung sino man yung magkiklaim niyan, malapit yan sa Subi Reef, na may artificial island ng China. No? So, pag sino magkiklaim niyan, no, ay ilalaban nila yan. Tapos, ikiklaim nila possession. I think the other factor is there's no vegetation at all. There's nothing there. There's no life. Ang hirap Walang buhay. mag-set up ng outpost diyan na Walang kailangan buhay. mong iano. Pero yung ating mga scientists, UP scientists, pumunta dyan sa lugar na yan para tignan, no? Para i-research yan dahil nakikita nga natin na pwedeng gamitin yan, no? Ng China. At pinakita, tinataboy sila ng mga helicopter ng China. Yan yung incident Etong last month. helicopter na Oo. kikita natin right now is helicopter ng China. Yes, yes. Nangyari yan a month ago yata. Ang problema kasi ang behavior nga ng China, possession is 9/10 of the law eh. Di ba? Yun ang sinusundan nila dyan sa South China Sea. Well, Kaya kung hindi natin sila mapipigilan actually, physically, tuloy-tuloy lang yung gagawin ng mga yan. Actually, ganun din tayo. Yung Pag-asa Island is possession din. Oo. So, yun nga, Ronald, bakit Malapit-lapit naman yun sa atin, ha? we Malapit could take naman yun possession sa of atin, Sandy malapit Cay, yun sa theoretically. Yes. Dahil malinaw Yes. yung sukatan eh. Tayo yung mas may Oo. malinaw na sukatan. Ang problema, Yes. halimbawa, ayungin. Ang ayungin ay kiniklaim ng China na bahagi ng kanilang sovereign waters. No? At hindi easy sovereign waters. na dapat 12 miles lang. Oo, 12 miles lang. Tapos may EEZ pa siyempre yan. No?
So, medyo Eh, gara-gara ang basihan nga kasi ng sovereign waters nila, yung mga artificial Oo, islands tama. na yan ang problema. na At sinabi speaking ng... of helicopter, na may sinabi ng istorya sa UNCLOS. Australia. Nagre-reklamo Australia, hindi lang water cannon ginagamit ng China. Gumamit daw ng flare. And it got in the way of one of their helicopters, sabi ng Australia. Nagre-reklamo sila. So Medyo lahat-lahat na, delikado yun. laser, pointers, water cannon, at saka ngayon, ayan, flares. Baka mamaya gamitin din yan sa atin. Bok, That's quite dangerous, no, Bok? Yeah, Using yeah. flares against helicopters? Yes. Yeah. Very dangerous. Bok, Very, very I dangerous. have to break in kasi yung reporter natin si Camille Samonte Sige. is waiting on the line. Baka maputol eh. She's, Okay, I think she's going okay. to report from the Senate doon sa PIDEA hearing. Jeff. Camille, Okay. ano ba dito dyan? Yes, Bok, iginiit nga ng aktres na si Maricel Soriano na hindi siya gumagamit ng illegal na droga sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Iniuugnay si Soriano sa isang dokumento ng PIDEA na nag-leak sa social media. Nakalagay sa nasabing dokumento ang umano'y PIDEA Drug Surveillance Report ni Soriano at Pangulong Bongbong Marcos sa isang condominium sa Rockwell, Makati noong 2012. Giit ni Soriano, wala raw katotohanan ang alegasyon. Hindi raw malinaw sa kanya kung bakit siya naimbitahan sa pagdinig ng Senado. Hindi naman daw napatunayan ang mga impormasyong sinasabi ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales. Inamin naman ni Soriano na siyang may-ari ng condo unit sa Rockwell, Makati na nasasabing dokumento. Pero naibenta na raw niya ito noong taong din yun. Sa pagpapatuloy ng pagdinig, inisa naman ng mga senador si Morales dahil hindi nito maalala yung pangalan ng kanyang informant para tuloy. At kaya tingin tuloy ng ilang senador, puro hearsay lang ang mga sinasabi ni Morales. At delikado nga raw ito dahil nasisira ang pangalan ng mga personalidad na iniuugnay sa illegal na droga. Tapos hindi na rin mahanap sa PIDEA office yung nasabing dokumento. Muli namang itinanggi ng PIDEA na nag-e-exist ang dokumento. Samantala, nagpaalala rin si Senate President Lee Zubiri sa mga committee chairman na huwag pumayag na magamit yung mga pagdinig sa political persecution dahil nag-aalala sila na baka maapektuhan din yung kredibilidad ng Senado dahil yung mga inihaharap nga na resource person sa pagdinig tulad nga dito sa pagharap ni Morales ay tila hindi naman credible yung kanyang mga sinasabi dahil wala nga siyang ebidensya na hinaharap sa pagdinig. So, hindi lang daw ito tungkol sa pagdinig ng PIDEA, kundi rin sa planong pagdinig na gagawin doon sa gentleman's agreement. Sabi ni Zubiri, dapat mag-ingat yung mga senador na hindi ito magamit sa politika. Camille, maliban dun kay Maricel hearing, may iba pa bang issue na lumabas dun sa committee hearing? So far, doon umikot na parang may mga pangalan nga na nabanggit doon sa dokumento. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin matrace kung sino ba talaga yung nag-leak ng dokumento. In fact, sinabi nga, ipinunto nga nito ni Senator Escudero na parang nalilihis na nga yung direksyon ng pagdinig dahil una, ang focus lang naman talaga is sino ba ang nag-leak at bakit na-leak yung dokumento. Pero kasi ngayon, parang natatakal na rin kung totoo ba yung laman ng dokumento, sino ba talaga yung sino-surveillance ng PIDEA. But so Okay. far, sinabi ni Senator De La Rosa, magkakontak pa sila ng another hearing next week. Okay, Camille, maraming salamat sa report mo. That was Camille Samonte, Senate Correspondent of News 5. Thank you, Camille. Salamat, Camille. Alam mo, masabi ko lang, Thank you. Tito Ronald, dead end. This is the problem when the Senate committee goes into an investigation based on something that came out in social media without having its own Yeah. evidence and research to begin with. Pero allegedly, Parang meron silang whistleblower, si Morales nga. Pero walang Morales. nagko-corroborate. Wala nagko-corroborate. It's nagko-corroborate. based Usually, on a document that we all saw, I guess, no, Yeah. on social media. Yeah. And in fact, I have to point out, Yeah. nakabura yung pangalan. Kung sino yung Redacted. iso-surveillance, nakabura. Redacted. Oo. But somebody said it was the name of Yes. Maricel Soriano, so she was investigated. But
malabo, no? Malabo yung mga ganong Ano, kung detalye. nakabura, ibig sabihin, pati si Ed Lingo, pwede ipatawag. Pwede, no? Yan. pwede, gano'n. Pwede Raul Llamas. Oo. Pero ang tanong nga, paano nabanggit ni Camille kanina, in one sentence. And I might add, PIDEA officially denied Yan nga. the existence of such a Yes. document. Yun nga, yung sabi ni Camille, may nawawala na dokumento. Ano ba talaga? Wala o nawawala? Iba kasi yung nawawala eh. Pag nawawala, ibig sabihin merong record. Meron, pero Tapos hindi nawala. mahalaga. No, but we don't know where the word nawawala Yeah, came yeah, from. yes. Because as far as official statements are concerned, the PIDEA said no such document exists. Yeah. So to say that it's missing, sinasabi naman- you have to ang establish sinasabi first din that ng there was a Duterte camp, document. Kaya daw dinideny ng, ang sabi ng Duterte camp, kaya dinideny ng PDEA ngayon, self-preservation daw yan ng agency dahil nga dinadawit niya si President Marcos. Oo. So ayan, kasi si Senator De La Rosa, di ba, sabi niya, ako, tingin ko, authentic na authentic eh. Oo. Sabi mo naman eh. Oo, Kaya, probably, no? That- authentic for confirmation. Ito yan ang That's problema dyan. possible. That's possible, Ami. But I just have Yeah. to recall during our time when we were covering the Senate, pag may Yes. investigation na ganito, for example, I just mentioned the committee of the late Senator Ernesto Merced, there has to be some research and investigation done by the committee itself. There has to be some shred of evidence presented by the committee itself. So that the committee hearings do not become a fishing expedition where you expect a witness that you invited to incriminate themselves. Kasi hindi naman gagawin ng mga witnesses yun eh. Hindi naman aaminin, for example, it's too much, I guess, for the committee to expect Maricel Soriano to Apparently, confirm. tingin nila si Morales yung nila yung smoking gun dyan eh. Oo. Yun ang tingin nila. Halimbawa ngayon, may cloud of doubt ka ngayon yung mga tao, nakasama pa talaga si Maricel. Parang gano'n eh, no? Unfair naman sa kanya. Unfair sa kanya. O halimbawa, dyan tatapusin yung Yes. hearing, wala naman talagang ebidensya. Pero yung madla, Nadamay na. Yung madla, ang Nadamay na. nasa isip nila, nakasama ba siya talaga dyan? Di ba? May gano'n eh. And I guess to the point of Senate President Miguel Zubiri is kailangan talaga maingat. Konting research naman. After all, may budget yung mga committee na yan eh. To do their own investigation, to do their own independent research before they go to committee hearing. Tsaka alam ko kasi, hindi lang naman niya isang pirasong papel eh. Meron niya mga redundancy eh. No? Ibig sabihin, hindi lang niya mawawala. Meron daw dalawa, di ba? Oo, hindi lang niya mawawala. Pre-operation and But that says a lot Merong about pre-operation and this, among other things, say a lot about how we keep our records. Eh. Like for example, yung amnesty application to Trillanes, nawala. Nawala. Wala. Right. Oo. Ngayon ito, hindi wala man. Meron ba? Wala. Dapat yan. Hindi, baka naman parang yung medyo malabo yung pagkaka-explain din ni Bato, no? Kasi tingin ko kasi matagal ako nag-cover niyang mga ganyan-ganyan eh. Sa crime reporting. Meron kang intel, actionable intel, Right, isa surveillance mo, tapos for validation, tapos Right. nakakamaga-action. So medyo parang ang kailangan siguro explain ni Senator Bato yung process na meron silang ganitong pinangahawakang papel pero for validation. Kasi yung pagkakadescribe niya medyo magulo. Sabi niya, authentic to pero for confirmation. Eh, paano naging authentic yun? And hindi ba? Eh, sabihin mo, meron kaming intel na ganito, merong ganitong report na nakarating sa PDEA, kaya lang binavalidate pa. Oo. So hindi Parang hindi ang pa naging- siya ang naging- pruweba na itong mga taong binanggit dito gumagamit nga or abusing drugs or involved in whatever Parang- anomalies Parang linked to lumalabas drugs. kasi, Sa level pa Ronald. ng Marites yun. Marites pa Oo. rin yun. Parang lumalabas kasi Ami, Ronald, Bok, it's social media vlog ang naging basis ng investigation, parang ganon. Rather than an actionable intel, independently procured by the committee or by the Senate. At yung Ang tanong, kung nagkaroon nga ang PDEA nung actionable intel at the time na binabanggit nila. At ang Kung meron nakakatawa- ganon, kasi dinayo ng PDEA. At ang nakakatawa nga rito, Ami, dahil yung original source nung issue, si Elmawa, si Maharlika, no, eventually ay binanatan yung nag-imbestiga, si Bato. No? So nasa ano ba tayo ngayon? No? It's very important. I'd just like to point out a case
one example from way back in the old Senate, when there was an investigation by Senator Maceda on mga Brunayuki. Yeah. I'm sure all of us here remember that. Maybe mga viewers don't. Yes. But Brunayuki was this investigation into Filipino celebrities or actresses who would go to Brunei No. and Brunei. act like, parang parang nag-GGRO sila Prostitute. sa Brunei. And we have that famous hearing where the actress Rufa Gutierrez denied, and she was crying in tears. Ang abogado pa niya was Senator Nene Pimentel, who was in between his Senate term. He was a ordinary lawyer back then, and Rufa Gutierrez was crying before the May Senate. video yan, ha? And her famous quote, I'm helpless before the powerful senators. So, it made a lot of convinced a lot of people about her innocence. The following hearing, Ami, okay, the Senate committee, the Senate Blue Ribbon Committee of Senator Maceda, presented a manifest, a plain manifest, which, nagpunta siya. which had the name of the actress. Okay? Which was proof that she made trips to Brunei. Because in the previous hearing, she denied ever even visiting Brunei. So I'm Yes. talking about this kind of independent evidence gathering by the Senate before it goes on committee hearings like this, on committee investigations. Importante rin yung ganun, independent. Yun ata ang medyo nawawala sa mga Senate investigations now, na in most cases, parang, parang nagpapa-imbestiga based on a news report. On a news report. Or in this case, parang a social media post. Yes. Parang ganun. Back then, bago magkakaroon ng Senate investigation, May rigor. may rigor, may discipline, may privileged speech na dinedetalye yung mga ebidensya dun sa privileged speech bago mag-imbestiga. And I remember yun din yung kay Senator Ping Lacson, ito yung famous Vicky To expose niya. Si Vicky to. Oo. Naka-PowerPoint pa. Parang gano'n. Bago mag-imbestiga. Na eventually nag-apologize sa kanya yung naglabas. Yun. Na galing sa intelligence agency ng military. Yun. So may konting rigor, may konting disiplina, may totoong investigasyon na ginagawa bago mag-committee hearing in aid of legislation. Parang ganon. Sana bumalik yung ganong klaseng disiplina. Meron namang ilang mga Kasi senador kawawa na yung mga may nadadaan. ilan namang mga senador na may rigor. Ay lang nga, baka hindi majority. Ayun. Well, sana masulit naman yung intelligence funds. Tsaka yung Oo. Kasi may committee, Yung mga may research committee funds. budget yan eh. Every Senate committee, lalo na kung chairman ka, may budget yan, substantial budget yan. Diba? Pinupondo niya. Siguro mas madali buhay ni Senator Bato kung dahil he was in charge of Tokhang, meron ka palang ganyang actionable intel from PDEA. Bakit hindi nyo inaksyonan nung sila yung nakapwesto doon, di ba? Yun. Ang dali-dali Baka ng may Tokhang pagkakataon kapag may merong tanongin yan. on suspicion, remember, on suspicion sa Tokhang, kakatukin ka sa bahay, iimbitahin ka doon sa pulis, tatanungin ka, gumagamit ka ba? Di ba? Ganon yung panahon na yun eh. Pero wala silang ginawa with regard to the personalities now being mentioned. Okay, Bok, we have to go into a gap. You're watching Storycon on One News. We just need to take a break. We'll be right back. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.
We've got the developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the Story Conference. I'm Patrick Paez. I'm Ed Lingao. Also with us, Ami Pamintuan and Ronald Llamas. Let's bring in former Senator Sally Trillanes, who says there is now a D-stab plot against President Marcos. Sir, magandang hapon and welcome back to StoryCon. Magandang hapon po sa inyo, kasamang Ed, Patrick, Ronald, at kay Miss Ami. Magandang hapon, Hi, Senator. Senator. Sir, detalye naman. Ano itong naluluto daw? Kayo po'y kinakot ng mga reports. Naluluto At ng saka, D-stab. kung pwede po natin linawin, is this destabilization? Is this grumblings? Or would you classify this as an outright plot to oust? Ano po yan? Ouster plot. So, ongoing po yan. Na-mention ko nga po kanina doon sa press conference na sa huling bilang namin, pang-4 o pang-5 na to na attempt ng Duterte camp na patalsikin ang Marcos administration at paupuin either si Vice President Sara or si Duterte mismo. Pero sir, can you qualify the nature of this ouster? Kasi it's one thing for people to call for resignation. It's another, for example, to have, I suppose, like withdrawal support by ranking officials in the military police. What is the nature of this? Dito po sa kampo nila Duterte, yung ouster plot po, all options on the table po yan. Pwedeng people power, withdrawal of support, kudita, rebellion, impeachment, kung ano man. Basta ang bottom line is makabalik sila sa poder. At ano po yan, yan, nakumpirma naman yan mismo ng Chief of Staff late last year, yung Bronner. long attempt nila yon nung time na yon, pangatlo na yon. No? So ngayon, base sa nakalap nating impormasyon sa ating network, hindi lang sa AFP, kundi sa Intel community in general, ay pati itong hearing ni Bato de la Rosa ay part ng communications plan nila to agitate the general public at ganun din, ginagamit nila to na recruitment tool sa AFP at sa PNP, pero so far wala po silang nakukuha o nakukumbinse na sumali sa kanilang platform, the AFP. Pero meron po na-identify na dalawang high-ranking PNP official na kasama dito po sa plot na ito. Dalawa. So, When you say ongoing ouster plot, kalas-kalas pa ho to, hindi pa ho to nabubuo. Wala pa ho tong timetable, walang operational details, wala pa hong ganun. It's basically hangarin. It's a wish. Ganun po ba yan? Hindi po. Ano po, pag plot, meron na silang communications plan, meron na silang mga triggers. Okay. So kung naghahanap lang sila ng opening, kasi parang, kunyari, yung EDSA 2, tuloy-tuloy yung agitation, mobilization, tapos nagkaroon sila ng opening, edi doon sila bumira. Okay. So, ano po yan? Very fluid po yan. Okay. At ang kanilang inaantay na lang is makakumbinsi sila o makabuta sila sa armed forces. Pero nga, just like what I said, so far, lukewarm ang reaction sa kanila kasi talagang wala namang valid reason or justifiable reason for any military intervention against President Marcos. So ang sinasabi nyo, Senator, itong plot na ito ay very limited sa ilang mga police officials na active at saka retired, at wala pa itong traction sa military dahil alam naman natin in the history ng mga plots, mutiny, coup sa ating bansa ay hindi masyadong sineseryoso kung ang nagpa-plot lang ay mga police. Mahalaga yung participation ng military. So as far as you're concerned, walang ganong klaseng traction or component na kasama yung military. Wala pa po, So
Nagkaroon sila ng build up doon nung latter part of 2023, ano? Kaso maraming nasunog doon sa Pulburon video, marami na expose. Tapos yun na nga, kumalat sa ranks ng mga retirees na pwede silang ma-court martial kahit sila ay retired at pwede ma-forfeit yung kanilang mga benefits. Kaya medyo naglaylo yung ingay doon, no? At nung nagkaroon naman ng open war na, nung naging bumira na ng todo si Duterte against President Marcos noong January, ay doon na establish yung linya at doon sila lahat sa chain of command at sa commander-in-chief nila. Sir, I do So, remember... Senator, kumusta ngayon yung mga retired military? Hanggang ngayon ba, are they, ang balita nyo, are they supporting kahit tacitly yung mga retired military? Yung mga retired military na mga Duterte, naglaylo na sila dahil po doon sa nung kumalat yung impormasyon na pwede silang makasuhan. In fact, merong isang nakasuhan na retired general na ng cyber libel, no? At inaano na ngayon, pinoproseso din yung possible forfeiture ng kanyang retirement benefits kasi nakasaad po yan sa isang presidential decree na kahit retired ka na sa armed forces ay covered ka pa rin ng court martial at ang penalty dito ay pwede ma-forfeit yung iyong retirement benefit. Senator, dinideny ng PNP ang story niya about the destabilization. What can you say about that? Hindi naman po nila a-admitin yan, no? At baka rin naman yung spokesman na nagsabi niyan hindi rin naman privy sa information. So to admit it openly may cause some panic, let's say sa business sector or sa iba't ibang sektor na inaalga nila. Senator, may indications ba na itong mga plots na ito na nagsimula nga, sabi nyo, last year pa at several na yung parang nag-fail. May indication ba na may suporta ito sa isang foreign power? Opo, merong ganun tayo nakakalap na impormasyon na ito ay pinupondohan. Kaya nga, pati itong maisog rally na ito, it's all part of the agitation phase, no? So, yun po yun. Okay. Senator, how formidable, how credible is this plot? Of course, there's always somebody out there who doesn't like whoever is in Malacanang. But how credible are these plots? It's very credible, ano? Kasi galing yan mismo sa intelligence community. At tignan na lang po natin yung mga players dito sa plot na ito. Sila Duterte at yung kanyang grupo, talagang sila yung magbe-benefit dito. Meron silang means, meron silang motive, meron silang opportunity. At naririnig mismo natin yan dun sa pronouncement ni Duterte mismo. Nag-i-incite siya ng sedition, rebellion, and even secession, no? Kaya, the signs are there. Pagka medyo, siguro in denial, talagang hindi ito makikita. Pero the political observers can easily see itong mga signs na ito. Okay, I guess, Senator, my ang question direct is... beneficiary niyan is the Vice President. Would you have any knowledge or kahit anong balita lang that she might be aware of the destabilization?
Wala po akong ganong specific. So general lang ho. It's the Duterte Cup. No? At saka hindi naman siya necessarily din yung yung beneficiary. Magiging beneficiary siya kung via impeachment yan or withdrawal of support. Pero kung kudeta or rebellion, ang pauupuin nila ay si Duterte mismo. Senator, last month kasi, yung kapatid ni Vice President Sara Duterte at anak ni Digong, si Mayor Baste, naglabas ng statement, no? Na a not so veiled threat na baka mangyari sa mga Marcoses, yung nangyari sa mga Romanov, sa Russia at saka kay Mussolini, no? Ito ay hindi lang simpleng coup or mutiny or insurrection threat, no? Ito ay even going beyond that. May ganun ba kayong nababalitaan na medyo ini-specify yung ganitong klaseng threat, which is not a simple mutiny at saka coup? Ano po yan, magiging aftermath na yan kung magtatagumpay sila. Pero doon yung yung mga ganyang statements, nakita niyo yung temperament ng Duterte family. Itong mga ito ay talaga, napaka mga benggador na mga tao. At it is well within character nila na gawin niyang sinasabi na gagawing Romanov or Mussolini, no? Hindi nila yan sasabihin kung wala silang naiisip na posibilidad na mangyari yon, di ba? So, yan? Kaya nga, po yun? Mag-a-align yan dito po sa mga informasyon na kakaalap po natin. Senator, would you know kung merong mga businessmen who are supporting this? Kasi marami din kakampi mga Dutertes, Yung mga negosyante dyan, yung yung Davao Group din, no? Ng mga negosyante. At actually, na-identify na yan, no? Yan, si Michael Yang, isa yan sa na-identify na nagpopondo dyan. Kaya, ang kagandahan po dito ay dahil nakailang na sila, na attempt na hindi nag-succeed or na-preempt, na-expose po, no? At nalalagasan sila ng nalalagasan. And ngayon po, ang pinakang problema nila is yung popular support. Kasi apparently, even that has waned drastically. Senator, being an alleged expert ng mga ganitong mga destabilization plots, no? Talagang meron ka pang Baka sabihin ng iba, may doctorate na kayo rito. Tingin nyo ba ay walang iota o possibility na ito ay magtatagumpay? Kung yung in the traditional sense, kulang na kulang pa yung mga elemento. Pero alam nyo po, meron tinatawag na mesilat, no? Kaya mahirap po magkumpiyansa. Kagaya nung nangyari sa era of administration, very popular sila sa ESP, very popular sa general public, pero nagkaroon pa rin ng opening at nagtuloy-tuloy. Yun po ang hinahanapan nila kasi part ng agitation nila sa general public is itong economic difficulties, yung social issues na kinakaharap ng mamamayan. So, generally, hindi naman masaya. Kumbaga merong paghihirap na nangyayari sa publiko, no? Kagaya nito, yung jeepney sector, Last question. agitated din sila. Itong mga consumers, kinakaharap nila yung inflationary prices. Yung mga ganon, yung general mood na yan, pwedeng sasamahan lang nila ng isang explosive political issue. Who knows, baka sila doon at ma-agitate nila yung taong bayan. And pagka nangyari yun, susunod na yung mga elemento ng military. So, just like what happened noong 1986 tsaka noong 2001. Kaya yun yung mga elemento na
ino-hope ng Duterte administration na makuha. Kaya nga itong panibagong ano ba to? For that matter, rehashed na Yeah. issue na itong Drugs. yung kay Morales na sa PIDEA, Drugs. ano yan, no? Parang masyadong pinipilit, And in fact, yung motu proprio investigation nga, ginagamit lang yan pagka talagang emergency situations or yung national importance na hindi ka na makapag-antay ng magawa mo yung preliminary vetting, research, investigation, tapos magpa-file ka ng resolution, antayin mo yung bill, yung resolution ma-refer doon sa committee mo bago ka magkakandak ng So ito, sinortcut ito ni Bato na parang napaka-importante nung ilalabas niya. Di ba? Kaso, wala naman, Pero kailangan niyang gawin kasi nga part ng kanilang timeline at doon sa communications plan at doon sa kanilang political build-up. Okay, thank you for joining the StoryCon, former Senator Sonny Trillanes. Maraming salamat po. Thank you, Maraming salamat, Senator. Senator. Thank you, sir. Salamat po. Ang tawag dyan dati nung panahon ni Cory, ni General Cañeso is confluence of events. Yeah. Tatanong ko nga sana kay Magdidikit-dikit, Senator. magsasama-sama Dahil yung yung previous government, mahilig gumawa ng matrix Yung mga plot sa kanila, nakita ko at least 3 matrix. Baka gusto din niyang gumawa ng matrix. Meron kasama si Ed. Opo, nakasama rin ako. Tsaka Jollibee. Jollibee. Ikaw usual suspect eh. Oh, Pero si Jollibee. Ed. Pati yata si Gretchen ho yata nakasama eh. Ito sa labas ng- Pati yung mga, tawag doon, mga Jesuit-trained millennials, sinama doon. Saka si Heidi Desvias. Pero linawin lang natin it's on let's qualify it before people get thinking that we're the verge of another people power, Kaya it's sabi niya. ongoing. Parang walang chance, walang components. Wala masyado, mahirap. Pero ang sinasabi lang ni Senator Trillanes, baka masilap. Baka makachamba. The situation, Well, kumbaga, tandaan sabi lang nga sa natin, kaliwa, people power it's has not to right. start with the people. The situation is not right. Parang ganun sila. Tawag dyan, the Yan objective lang tandaan condition. natin. Objective conditions. People power has to start with the people. Saka lang papasok yung babaka pa nila yung popular Yes. revolt. Kasi there's a very serious charges that Senator Trillanes is also Yes. throwing around and involving very specific people that he named. No? Kaya nga tatanungin ko kung may nagsasampa sa kanya ng libel Ayun. Dahil nagbabanggit siya ng mga tao Mabanggit siya ng mga tao. Anyway, thanks for Eh, joining the story pinapatanggal naman today. talaga in public nila Duterte camp si President Marcos. Paano sila makakapag-deny? Yeah. Ami, Ronald, maraming salamat. Yeah. Thank you for joining the StoryCon. That's all the time we have for now. Okay, join us again tomorrow at 4 p.m. for the Story Happy Conference. Tuesday. Happy Tuesday. I'm Ed Lingao. I'm Patrick Paez. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.